Sina Pablo at Silas sa bilangguan. Isang araw habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniba ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito, at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritong nasa kanya, sa pangalan ni Hesukristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila. At inutusan ng guwardya na bantayan silang mabuti. Kaya ipinasok sila ng guwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Nang maghahating gabi na, nananalangin sina Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang guwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya'y tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kaniyang pamilya. Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, isinaman niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumasampalataya na sa Diyos. Kinaumagahan, nag-utos ang mga opisyal sa mga pulis na palayain na sina Pablo, at ito'y ibinalita ng gwardya kay Pablo. Sinabi niya, nagpautos ang mga opisyal na palayain na kayo, kaya maaari na kayong lumabas at umalis ng mapayapa. Pero sinabi ni Pablo sa mga pulis na inutusan, nilabag ng mga opisyal ang kautusan ng Roma dahil ipinahagupit nila kami sa publiko at ipinabilanggo ng walang paglilitis, kahit na mga Romano kami. At ngayon gusto nilang palayain kami ng palihim? Hindi maaari. Sila mismo mga opisyal ang dapat pumunta rito at magpalaya sa amin. Kaya bumalik ang mga pulis sa mga opisyal at ipinaalam sa kanila ang sinabi ni Pablo. Nang malaman nilang mga Romano pala sina Pablo, natakot sila. Kaya pumunta ang mga opisyal sa bilangguan at humingi ng paumanhin kina Pablo. Pagkatapos pinalabas sila at pinakiusapang umalis na sa lungsod na iyon. Nang makalabas na sina Pablo at Silas sa bilangguan, pumunta sila kaagad sa bahay ni Lydia. Nakipagkita sila roon sa mga kapatid at pinalakas nila ang pananampalataya ng mga ito. Pagkatapos, umalis na sila.